Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa ating Panginoon at binigyan niya ako ng lakas para makatayo dito sa pulpito. Alam ng mga men yung kaya wala ako kaninang maaga. Nabanggit ko na nahirapan ako matulog. Yun, pero salamat. Umpisahan po natin ang ating pangangaral. Last week, kung naalala nyo, nung AM service, nangaral si Pastor sa 1 Thessalonians din. Tapos, maalala nyo yung topic is about Thanksgiving sa 1 Thessalonians, specifically 5:17, kung saan pinapaalalahanan tayo kung kailan at bakit tayo magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kalagayan o circumstances ng mga buhay natin. Tapos, piniem ko si Pastor Joseph. Sabi ko, I thank God kasi hindi pareho yung teksto namin. At least, may tutuloy ko yung sermon na pinaghahandaan ko for the last few weeks. Pero kidding aside, yung sermon natin ngayon, kagaya nga nung binasa ni Deacon Gino kanina, is about the Thessalonians and ano yung makikita nating background dun sa kung bakit nasulat yung 1 Thessalonians. At kagaya nga nung nabasa natin, nag-umpisa ito sa pag-aalala ni Paul sa mga taga-Thessalonica. Tingnan natin yung buhay nila at kung ano yung matututunan natin mula sa kanila. Pansamandali po tayong tumayo para basahin po natin yung ating main text sa 1 Thessalonians. Kagaya nga ng binasa ni Deacon Gino kanina, ang context na ay nag-uumpisa mula sa chapter 2, verse 17. Pero ang babasahin lang po natin ngayon is yung kung saan ko kukunin yung ating text, ang ating mensahe sa araw na ito sa chapter 3, verses 6 to 10. Kung nandiyan na po kayo, babasahin ko po ito sa ESV translation. Ito po yung naging tugon ni Paul nung nakuha niya yung balita sa mga patungkol sa mga taga-Thessalonica. Sabi niya dito, "But now that Timothy has come to us from you and has brought us the good news on your faith and love and reported that you always remember us kindly and long to see us, as we long to see you. For this reason, brothers, in all our distress and afflictions, we have been comforted about you through your faith. But now we live. If you are past standing in the Lord, for what thanksgiving we can return to God for you, for all the joy that we feel for your sake before God, as we pray most earnestly night and day, that we may see you face to face and supply what is lacking in your faith." Makakaupo na po tayo. Ang Book of Thessalonians po, isa to sa mga pinakamaagang libro o epistle na naisulat ni Apostol Pablo. May konting dispute kung nauna ba ang Thessalonians o ang Galatians. Pero regardless, isa ito sa unang, masasabi natin una sa dalawang mga epistle na naisulat ni Apostol Pablo around 50 to 52 AD. Sinulat ni Paul ito habang siya ay nasa Corinth. Nung siya nag-mission siya sa mga Corinthians. And during ito sa kanyang pangalawang missionary journey, kung naalala niyo po, nagturo ako sa Sunday School about sa missionary journeys ni Apostol Pablo. Tatlong ano po yan, parang series or journey yung ginawa ni Apostol Pablo. At gaya ng maraming epistle na naisulat ni Apostol Pablo, may uniqueness sa bawat epistle. May mga magkakamuka, pero madalas unique yung mga epistle niya kasi specifically yun para dun sa church na ina-address niya. And yun nga, unique din itong 1 Thessalonians. At makikita natin yung dalawang main themes dito sa 1 Thessalonians. Yung una, dito makikita natin na tinatama ni Apostol Pablo yung pananaw o yung paniniwala ng mga Thessalonians patungkol sa pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Parang may mga thinking sila na bumalik na ang Panginoong Jesucristo kaya babalik, parang hindi ko na kailangan magtrabaho, hindi ko na kailangan magpatuloy sa buhay. Tinatama yon ni Apostol Pablo. And there's a reason kung bakit ganun yung kanilang thinking. Yung pangalawa, na napakalinaw, pag binasa niyo yung buong Thessalonians, napakalinaw nito. Napakaraming commendations and napakaraming appreciation na makikita natin na ginawa si Apostol Pablo sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa katapatan nitong mga Thessalonian believers.
Kung yung ibang epistle, makikita nyo yung parang sharp yung words ni Apostle Pablo dun sa mga instruction niya. Dito sa Thessalonians, makikita mo yung parang nag-uumapaw na pasasalamat niya dahil nakikita niya yung pananampalataya nila. And yung commendation niya, ilan sa mga commendations na makikita natin, 1 Thessalonians 1:6, sinabi niya na they are imitators of them. So tinutukoy niya dito si Pablo at yung kanyang mga kapwa misyonero and of the Lord. Sa 1 Thessalonians 1:7, sinabi niya naman dito that yung pananampalataya ng mga Thessalonians very well known dun sa mga churches na nakapaligid sa kanila, sa Macedonia, sa Achaia, at sa iba't iba pang mga churches. And another commendation, 1 Thessalonians 4:9-10, sinabi niya na yung pag-ibig ng mga Thessalonians sa isa't isa ay talagang worth commending at napaka-exemplary. Pero, yung mga Thessalonians, bago dumating yung sulat na ito, and may background nga, actually hindi, isa ito sa dahilan kung bakit nasulat ni Apostol Pablo, itong 1 Thessalonians is parang napaka-smooth sailing, di ba? Pero hindi po smooth sailing ang buhay nito mga taga-Thessalonians. Si Paul ay nagsulat sa mga bago yung Thessalonians na sulat, ay nag-aalala si Paul kasi ang nangyari is premature siyang umalis sa Thessalonica sa kadahilan ng may persecution na nangyayari sa kanya. May banta ng pagpatay. And dahil doon ay sobrang alala siya doon sa mga mananampalataya sa mga taga-Thessalonica. Alam niya na itong mga to ay nape-persecute currently. At nabasa nga natin kanina na talagang ramdam natin yung puso ni Paul na yung pag-aalala niya sa kanila. Mababasa niyo yan sa Acts 17. Secondly, itong Thessalonica, Church of Thessalonica, ay batang church. Isa ito sa mga unang church na itinayo ni Apostol Pablo. Napaka-dear ng church na to para kay Apostol Pablo. And yung kanyang stay nga doon ay hindi ganun katagal. Marami nagsasabi, hindi nga umabot ng taon. At dahil nga doon sa premature na pag-alis ni Apostol Pablo, masasabi natin hindi kumpleto yung natanggap na discipleship ng mga taga-Thessalonica. Kumbaga, isa yun sa mga alalahan ni Paul na bukod sa napapersecute na nga sila, hindi pa sila ganun ka masasabi nating super grounded sa masabing theology or sa discipleship patungkol sa pananampalatayang Kristyanismo. Kaya ganun na lang yung pag-aalala niya. Kaya nabasa nga natin, gusto talaga ni Paul bumalik sa Thessalonica para ma-meet yung mga tao, sabi niya nga face to face. Hindi yun para lang makita yung mga tao, kundi para turuan sila. Kasi nga, alam niya, yung naiwan niya is hindi sapat para doon sa mga taga-Thessalonica, kaya nga naka-apekto doon sa pagtingin nila sa second coming ni Christ. And dahil nga doon, nag-decide sila na ipadala si Timothy para malaman yung kalagayan nila. And yun nga, nabasa natin sa 6-10, yung response na natanggap ni Paul nung marinig niya yung napakabuti at napakagandang kalagayang pananampalataya ng mga taga-Thessalonians. Sabi nga ni Paul dito sa verse 7-9 na yung kanyang distress at yung kanyang affliction, na comfort siya kasi hindi niya inaasahan, parang may hindi siya inaasahan doon sa narinig niyang balita. Sinabi niya pa nga, "For now we'll live if you are standing fast in the Lord." Yung word na standing fast, galing sa Greek na salitang estekete, ito ay military term kung saan yung mga sundalo ay nananatiling nakastay put sa destino nila sa kabila ng mga matinding kaaway nila. Parang gano'n, dinescribe ni Apostol Pablo yung kalagayan ng mga taga-Thessalonica. Alam niya yung paghihirap nila, hindi niya dinidisregard yun. Alam niya yung mga persecution nila, at namangha siya doon sa klase ng pananampalataya despite of those two na nabanggit ko kanina na difficulty na dahilan ng pag-aalala ni Apostol Pablo. Sabi nga ng Bible Ref dito sa verses na to, the fact that the believers were standing firm in the Lord gave Paul a new lease of life. He felt that he could not thank God enough for all the good news of the Thessalonians' resolute faith and love that they had brought him. So grabe yung encouragement na dinala ng mga taga-Thessalonica
And masasabi ba natin na yung ginawa nila, yung pagpapatuloy nila sa pananampalataya, yung pag-stand nila sa pananampalataya sa kabila ng persecution, may idea kaya sila na yung ginagawa nila ay magiging malaki yung epekto kay Apostol Pablo? Na yung apostol na nakakita ng buhay nila, na nakaranas na nalaman yung balita patungkol sa kanila, na may idea kaya sila? Probably wala. Kasi ginagawa lang nila yung tungkulin nila bilang mga Kristiyano. Probably yes, probably not. Who knows? God only knows. Pero tayo, na nakakabasa ng salita ng Diyos, nagiging saksi doon sa buhay nila, may isang bagay tayong matututunan. Na yung pananampalataya at yung katapatan ng isang mananampalataya ay hindi lang nakaka-apekto sa kanyang kaluluwa. Ito ay nakaka-apekto at may malaking epekto sa mga kapwa niya mananampalataya. Kaya you can say na kahit ganun man ka-ordinaryo at ganun man ka-imperfecto, ang pagsunod ng bawat mananampalataya ay pwede itong gamitin ng Diyos. Pwede itong pagpalain ng Diyos. Si Paul nga apostol, pinagpala, binless dun sa testimony ng mga Thessalonians. Paano pa ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon? That lead us to our message for today. Ito po yung mensahe natin in relation doon sa katapatan ng mga Thessalonians at sa impact na nagawa nila kay Apostol Pablo. Ito po ang ating mensahe. Our faith and obedience as Christians, as ordinary and as imperfect as they seem, are means used by God to strengthen not just your own faith, but the faith of your fellow believers. Ang mga ordinaryo, maging ang mga imperfectong katapatan at pagsunod mo bilang mananampalataya ay kaparaan ng ginagamit ng Diyos, hindi lamang palakasin ka, kundi pati na rin ang mga pananampalataya ng iba. Ang mensaheng ito ay may diwa ng pagsasaliksik kung nagagawa ba natin yung tungkulin natin pagdating sa pagsunod at pananampalataya. Hindi lamang para isipin yung mga sarili nating kalagayan, kundi para magpakita rin tayo ng pakialam at pagpapahalaga sa kalagayan ng iba. Ilang klarifikasyon po na nais kong, bago po ako tumuloy sa mga punto na nais kong banggitin. Una, nabanggit ko kanina na yung imperfecto at mahinang pananampalataya ay ginagamit ng Diyos. Hindi ko po ibig sabihin na mag-settle tayo doon, na parang hindi na tayo mag-i-strive ng perfect obedience and perfect faithfulness. Again, there's no such thing. Walang makakagawa nun. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi natin gagawin. Sabi nga na marinig natin lagi dito sa pulpitong ito, pareho yan ng holiness. Perfect holiness is not possible, but it is pursuable. Hindi ko alam kung sino nagsabi. Pastor Noel, Pastor Joseph, hindi ko alam. Pero laging tumatatak sa akin ito. It applies to all duties of Christians na hindi natin talaga kaya yung perfecto, pero hindi ibig sabihin na hindi natin ipo-pursue. Hindi po yun yung gusto kong i-communicate sa mensaheng ito. At pangalawa, na gusto kong i-clarify para sa ating lahat, yung mga imperfections and shortcomings natin sa pananampalataya at pagsunod, alam natin na ginagamit yan ng Diyos at pinagpapala ng Diyos. Hindi dahil malakas tayo, hindi dahil marunong tayo, hindi dahil magaling tayo. Yun ay biyaya at pangako ng Diyos. Kaya dapat maging encouragement ito sa atin na sa kabila ng imperfection natin at ng mga kapatid natin, ma-encourage pa rin tayo na i-pursue yung buhay ng pananampalataya at pagsunod. No matter, parang nakaka-discourage na parang lagi na lang ganun. No matter, parang nakaka-discourage, lagi na lang akong up and down. Kasi nandun yung biyaya, nandun yung pangako ng Diyos, gagamitin niya yun. Hindi natin alam kung paano, pero ang tungkulin natin ay sumunod at magpatuloy. So bilang hamon po sa dalawang hamon o punto para sa mensaheng ito, as I believe na ito yung masasabi kong related sa teksto at sa ating mensahe, na ang bawat mananampalataya ay tinatawag. Una, firstly, as believers, we are challenged to have a life of obedience and faith that is worthy of our Lord. Secondly, as believers, we are called to acknowledge our brother's faith and obedience as means given by God that strengthens our faith. Yung una, parang ang sinasagot nito is motivation, and yung pangalawang challenge ay patungkol sa kung ano yung gagawin natin bilang mga mananampalataya. Una,
as believers, we are challenged to have a life of obedience and faith that is worthy of our Lord. In verse 6 and 7, mababasa natin dito na sinulat ni Paul na nung nalaman niya, sabi niya dito, "But now that Timothy has come to us from you and has brought us good news of your faith and love, for this reason, brothers, in all of our distress and afflictions, we have been comforted about you through your faith." Gaya nga nang nabanggit ko kanina, again, paulit-ulit po ako dito, yung mga may worry si Paul, hindi niya tinatago yung worry na yon. Kaya nga nasulat yung 1 Thessalonians. Napalitan niya ng kagalakan at encouragement upon hearing from the Thessalonians. Nagalak si Paul, na-encourage siya hindi lang dahil maayos yung kalagayan ng mga Thessalonians. So kaya buhay sila, maayos sila, maganda yung kalsugan nila, hindi yon. Ang pinaka-dahilan kung bakit talagang na-encourage at natuwa, sabi nga dyan, matinding joy yung naramdaman ni Paul, sabi doon sa mga nabasa kong komentary, is dahil nakikita niyang nagpapatuloy yung mga mananampalataya. Hindi lang nagpapatuloy, exemplary pa yung pananampalataya nila. Sabi nga, naulitin ko ulit, 1:6, you become imitators of us and the Lord. Napakagandang encouragement. Thessalonians 2:14, for you, brothers, become imitators of the church of God in Christ. Kung babasahin, I encourage you to read the Thessalonians. Sobrang naano sa masabog ako kasi paulit-ulit kong binasa yung Thessalonians. Mababasa na dyan, napakadaming commendations patungkol sa pananampalataya, sa pagsunod at pag-ibig ng mga mananampalatayang ito. Talagang masasabi nating exemplary ang buhay pananampalataya ng mga Thessalonians. Nabanggit ko kanina na isa sa mga worries ni Paul is yung persecution na kinakaharap nila. And this persecution ay galing sa mga mismong mga kababayan nila. Pwedeng siguro kamag-anak, hindi natin alam, pero sinabi ni Paul na countrymen nila yung nagpe-persecute sa kanila dahil sa pananampalataya nila. Na isa sa mga alalahanin ni Paul ay baka yung persecution na yon ang maging dahilan para tumalikod sila. Yet, nung nalaman niya, mababasa niyo yan sa verse 6, nalaman niya yung kalagayan nila, it was a great sigh of relief kay Paul na malaman niya na ito yung kalagayan ng mga taga-Thessalonica, na nagpatuloy sila, na nanatili sila, naging matatag sila sa kabila ng mga afflictions and persecution. At ang isa pang kamanghamanghang bagay ay yung mga taga-Thessalonica hindi kumpleto yung kanilang discipleship with Paul. Nasabi nating hindi naman siguro hilaw, pero premature yung kanilang doctrine, hindi kumpleto. Pero sobrang solido yung pananampalataya nila. They have the reason to quit and leave the faith, but they don't. Instead, they persevere and become a good testimony to their fellow believers. And I believe this kind of devotion is only possible because these believers, una, they truly believe in the gospel of Jesus Christ. Pangalawa, they truly believe that Jesus is their Lord and they truly love Him. And pangatlo, is because they have the right understanding of the Lordship of Christ and His worthiness. And this belief and understanding is what fueled them. Their desire to live a life that glorifies Him the most. A sincere life of devotion and a life that is worthy of their Lord. Ang nais ko pong puntuhin dito sa mga nabanggit ko kanina, isa sa mga bagay na matututunan natin sa mga taga-Thessalonians is those who profess that Christ is their Lord must truly mean it. If He is indeed your Lord, then it must reflect on your lives. There must be a conscious understanding of the gravity of calling Him as your Lord. May bigat dapat. Hindi yung sasabihin mong, Lord, Lord. Naiinis nga tayo doon pag tinatawag si Kristo na Papa Jesus o whatever yung bro o whatever. Tapos yung Lord, walang bigat sa atin. Tayo, nagsasabi tayong Kristiyano. It is a serious matter that must affect
our entire lives. Kaya nga nang sinabi ni Hudson Taylor, Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. Ganon kabigat yung pagtingin ni Hudson Taylor. Walang portion ng buhay natin na doon ang Panginoong Jesucristo ay Lord, then some is tayo na yung Lord or whatever Lord na gusto nating i-Lord. Kabuuan ng buhay natin, gaya ng mga taga-Thessalonica, yung devotion natin sa Diyos ay nakaka-apekto sa pagtingin natin sa Lordship ng Panginoong Jesucristo. As a challenge, it is hard to be devoted to a Lord that we don't know. Those who are new in faith and are growing in faith, you are challenged to continuously grow in the knowledge of our Lord. While those who are already mature in faith, matagal na sa pananampalataya, dapat yung knowledge na meron tayo, yung pagkilala sa Panginoon natin, ito dapat yung nagpapadingas sa mga puso natin at kagustuhan natin na magpatuloy sa buhay na nakarapat dapat sa Panginoon natin. Hindi dapat na parang nagde-degrade tayo, na tumatagal tayo sa pananampalataya tapos parang nawawala yung apoy na yun. Baliktad dapat yung hamon para sa atin. Kaya nga nang sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians 2:12, we encourage and charge you to walk in a manner worthy of God, a charge applicable to all believers. Hindi lang to sa mga Thessalonians, kundi sa lahat sa atin. As I was thinking of an illustration that would fit to this point, habang nag-iisip po ako ng illustration kung paano ko mas clearly na maipapaliwanag ang Lordship ng Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin, naalala ko yung buhay ng tatlong mighty men ni David sa Psalms 23. Psalms 23, mali ata yung na-type ko. 9-17 ata to. Pero pwede nyo balikan mamaya. Psalms 23, Samuel 23, 9-17. At ito yung summary ng storya patungkol dun sa buhay ni David at nung tatlong mighty men niya. Si David by this time is hindi pa siya hari ng Israel. Actually, tumatakas pa nga siya kay Saul kasi hinahunt siya ni Saul. And alam natin kung saan yung taguan ni David, kuweba. At may isang instances na nauhaw or na parang nag-desire si David na makainom ng tubig sa Well of Bethlehem. Yung Well of Bethlehem po, dun yung hometown niya. And yung Bethlehem by that time is occupied ng mga Philistines and may garrison sila doon. Pag sinabi natin garrison is matinding tanggulan or talagang fortress to. Narinig nung tatlong mighty men ni David yung desire ni David. Hindi niya inuutosan narinig niya. Parang siguro pag gusto ko ng burger, gusto ko ng Pero hindi ka naman nag-uutos, hindi ka naman inuutosan yung asawa ko, parang pero gagawin niya yun. Anyways, pero joke lang. Pero ganun yung parang pwede natin sabihin na nangyari. Narinig ng tatlo, nabanggit yung pangalan ng dalawa, pero yung isa hindi. Pero hindi ko na babanggitin. Ang naging tugon ng tatlong yun ay agad silang pumunta doon sa Bethlehem. Again, yung Bethlehem ay hindi safe na lugar para sa kanila. Nandun yung mga Philistines. And kung tayo, hindi yung simpleng lang, may mga sundalo doon at madali sila makatakas. Yun ay isang garrison. They risk their lives para kumuha ng tubig. At nagtagumpay sila. Nakakuha sila ng tubig. Si David, out of somehow guilt, doon sa kanyang hindi naman niya inutusan, pero nag-guilt siya na yung mga to, ni-risk yung buhay para sa, parang sa mga siguro petty, or sa kanya petty. Pero hindi ganun. Ang ginawa ni David, hindi niya ininom yung tubig. Tinapon niya inoffer niya sa Diyos. Sabi niya, hindi siya karapat-dapat na uminom ng tubig. Sabi nga ni Matthew Henry dito sa event na to, how much they valued their prince, and with what pleasure they could run the greatest hardship in his service. His valiant men were so forward to expose themselves upon the least hint of their prince's mind and so eager to please him. Nilagay nila yung buhay nila. By this time, hindi pa po hari si David. Sa king of nothing siya by this time. Wala siyang harian, wala siyang kayamanan, at tumatakas pa siya, papatayin pa siya. Pero itong tatlong to, alam nila, ang karapat-dapat si David dun sa serbisyo na yon. Nilagay nila yung buhay nila.
Christ is the greater David. David is just a type. Christ is the antitype. Kung mga taong ito ay hindi kayang pigilan ng kamatayan o ng pagsubok para lang ma-please yung kanilang leader, paano pa tayo na nagsasabi na si Kristo ang Panginoon natin? Sabi nga ni Matthew Henry again, shall we not long to approve ourselves to our Lord Jesus and be ready, compliance with His will? We see, itong mga Thessalonians, pwede nating ikumpara na halos pareho yung kalagayan nila. Hindi lang sila devoted follower ni Jesus. Makikita rin natin na willing silang isubmit yung kanilang sarili sa afflictions and persecutions para lang ma-honor and ma-please yung kanilang Panginoon. Na-persecute sila, yet they still opted to obey and be faithful to their Lord. My point here is, for someone who truly understands the work of his Lord, there's no amount of hindrance that can hinder him from serving and honoring his Lord. On the other hand, but those who don't understand it, even the most petty of reason can be used as an excuse just to avoid serving their Lord. Ganun po, ganun lang yung klase ng distinction natin. Naunawaan mo, pagiging karapat-dapat ng Panginoon, walang anumang bagay na makapapigil sa iyo para i-honor siya, o hindi mo naunawaan. Kaya ang ginagawa mo, even the pettiest of reason ay sapat na para lang ma-excuse yung sarili mo. Wag lang mapaglingkuran ng Panginoon mo. As a challenge, as a believer, do we really see Jesus as a worthy Lord? If yes, do we really treat Him as a worthy Lord? Actually, yung mga atheists, mas better pa sila kasi hindi nila tinatawag na Lord si Christ. At least hindi nila ginagamit ang pangalan ni Kristo in vain. Pero tayo na mga Kristiyano, ganito yung gravity nito. Tinatawag natin si Kristo na Panginoon, pero hindi naman tayo willing magpapanginoon sa Kanya. Yan, maging paalala nawa ito sa atin. Sa ating mga bisita at mga kaibigan, sinabi sa Philippians 2, specifically verse 11, kung saan ang bawat tongue ay magko-confess that Jesus Christ is Lord, dito ay pinapakita na whether hindi mo man kilalanin ng Panginoong Jesucristo o hindi, ay darating ang araw, there will be a consequence para sa iyo na hindi kumikilala sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. At ito ay darating sa araw ng kahatulan. Kung saan, sa pangyayaring ito, ang paghahari at ang lordship ng Panginoong Jesucristo ang magwawagi. Maaring ngayon, parang hindi mo nararamdaman yung consequence. Pero balang araw, pinangako ng Diyos sa mga tao na hindi kikilala sa paghahari ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagkapanginoon, ay may nakalaan na parusa. Samantalang sa mga tao nagyuyuko sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo, may awa at biyaya. Kaya mamili ka. Bago ko tapusin yung unang punto, nais kong bigyan diin na para sa ating mga mananampalataya, tayo ay pinapaalalahanan na mamuhay ng buhay na karapat-dapat sa Panginoon natin. Kanina sinagot ko kung bakit. At makakaasa tayo na kapag ginawa natin yung trabaho natin at yung buhay natin, ang iniline natin na nararapat sa Panginoon natin, ay makakaasa tayo na gagamitin ito ng Panginoon. Hindi lamang para sa kabutihan natin at para din sa kabutihan ng mga kapwa natin. At isa sa mga encouragement na pwede nating isipin na walang higit na satisfaction na maging kagamit-gamit sa Panginoon natin. May mga tao sa panahon natin pagka naging kagamit-gamit sila sa mga hari nila o sa mga pinuno nila, grabe yung work na nararamdaman nila. Pero tayo mga mananampalataya, hindi lang simpleng hari ito, hari ng mga hari ito, Panginoon ng mga Panginoon to, Diyos ng mga Diyos to. Kung magamit ng Diyos para sa kanyang mabuting kalooban ay isang napakalaking biyaya at pribilehiyo.
Para sa pangalawang challenge po natin, kanina nabanggit ko, ang unang challenge ay patungkol sa pamumuhay na nararapat sa Panginoon natin. Ang pangalawang challenge po natin ay, as believers, we are called to acknowledge our brothers' faith and obedience as means given by God that strengthens our faith. Pansinin niyo po, nilagay ko sa note kung may mga copy kayo ng about sa sermon, na nilagay ko dito na itong challenge na to ay nag-i-impose ng hamon din sa atin. Challenge na nag-i-impose ng challenge. It's because of our sinfulness. Madalas, we are often selfish and self-centered and indifferent dun sa mga kapatid natin. Dahil sa pagiging makasalanan natin, may mga pagkakataon na sarili lang natin yung iniisip natin. At ang motivation lang natin yung sarili lang natin. Hindi naman masama na isipin yung mga sarili nating kalagayan. Ang masama kapag ito na yung nagiging dahilan para maging indifferent tayo sa kalagayan ng iba at ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasi when we are indifferent, we not only fail to see our brother's faith, but we also fail to acknowledge yung value at yung kabutihan na dala nun sa atin. Hindi na nga natin nakikita at napapansin, madalas hindi pa natin napahalagahan, na para bang tayo lang yung mahalaga sa mundong ito. In our text, hindi ito yung makikita natin na nangyari. Makikita natin na si Paul, meron siyang sariling distress, hindi niya dinenay yun. May sarili siyang affliction, may sarili siyang kinaharap, hindi niya dinenay yun. Yet, hindi niya in-ignore yung kalagayan ng mga mananampalataya o yung hindi siya nag-fail to acknowledge the faith and the obedience of the Thessalonian believers. In fact, kaya nga nasulat yung 1 Thessalonians, nabanggit ko kanina eh. Dahil una nag-alala si Paul, nakareceive siya ng balita, nung nalaman niya yung kalagayan ng mga mananampalataya, agad niyang sinulat yung 1 Thessalonians sa kanila. So makikita natin na hindi lang ito letter ng correction, it is also a letter of appreciation and acknowledgement dun sa pananampalataya at pagsunod ng mga mananampalatayang ito. Dito sa verse 7 and 8, sabi niya dito, for this reason, brothers, in all of our distress and afflictions, we have been comforted about you through your faith. For now we live, if you are standing fast in the Lord. Ilan sa mga acknowledgement na ginawa ni Paul sa pananampalataya ng mga taga-Thessalonica, sinabi niya na yung kanilang pananampalataya ay nagbibigay ng comfort sa kanya. Yung kanilang steadfastness sa Lord ay, yung ginamit niya dito, live. Pero pwede natin i-translate itong live is that strengthens him, parang binigyang dagdag buhay or mas lalong nabigyan buhay ako nung nakita ko yung steadfastness niya sa pananampalataya. Paul was specific, intentional, and sincere in his appreciation dun sa mga pananampalataya at steadfastness ng mga mananampalatayang ito. And I believe ito yung klase ng acknowledgement na dapat ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Makita rin natin na hindi lang niya ina-acknowledge yung pananampalataya ng mga mananampalatayang ito. Makita rin natin na ginagamit niya ito para palakasin yung sarili niya. So, hindi lang siya parang nambobola or parang siya, two-way. Ina-acknowledge niya and sinasabi niya na ito ay kalakasan para sa akin. At sa sobrang pagiging specifico ni Paul sa pag-acknowledge ng mga mananampalataya, makikita natin sa mga ibang epistles niya, di ba? Specific, may mga pangalan. May mga specific pa nga na yung specific na in-encourage niya or na-acknowledge niya dun sa mga mananampalatayang ito. But in this Thessalonians book, makikita natin walang pangalan. Pero I believe that is because of his short stint dun sa Thessalonica. Hindi niya masyadong kabisado yung mga mananampalataya nun. Pero hindi niya, yung mga pangalan ng mga mananampalataya, pero it doesn't mean na hindi niya kilala. Talagang hindi niya lang siguro ma-recall yung pangalan. We don't know. Pero sa mga succeeding mga epistles, makita natin na kapag nag-acknowledge si Paul ng pananampalataya at buhay pananampalataya ng mga mananampalataya, talagang specific siya at sincere siya, na meron siyang motive at intentional siya. At yun nga yung makikita natin dapat nating tularan sa klase, kung paano natin i-acknowledge yung mga pananampalataya ng mga kapatid natin, na dapat
specific tayo sa mga mabubuti at matatapat na nakikita nating pagsunod at katapatan nila ng mga kapatid natin. Dapat sincere tayo na ginagawa natin yung pag-acknowledge out of genuine concern and love for them. We must be intentional as well na yung pag-acknowledge natin ng pananampalataya nila is ng bawat isa ay with objective siya, with a goal na i-strengthen ang bawat isa. Hindi ito para lang magsiraan tayo o maghanapan tayo ng butas o maghanapan tayo ng mali ng isa't isa. But rather, it is used to strengthen his faith and my faith when we are acknowledging the obedience and faith of each and every one of us. Sabi nga ni Paul sa isa sa mga magandang halimbawa ng pag-acknowledge ni Paul sa 1 Thessalonians 4:9-10, sabi niya dito, "Now concerning your brotherly love, you have no need for anyone to write to you." Parang sinasabi niya, oy, yung pag-ibig niyo wala nang parang alam niyo na, parang kitang-kita na. Pero hindi natapos doon. Sabi niya, "But we urge you, brothers, to do this more and more." So, in-acknowledge niya, in-encourage niya, and sinabi niya, ituloy niyo yan. Bilang punto po, ang mga kapatid natin at yung kanilang pananampalataya ay regalo sa atin ng Diyos yan. Biyaya ng Diyos sa atin yan. Pero yung gaya ng lahat ng regalo, yung value ng gift ay magiging valuable lang yan kung matututunan nating i-appreciate at gamitin ng tama. May mga regalo, alam natin yan, may mga regalo tayong natatanggap, saan pumupunta yung iba? Cabinet, huwag naman sana sa basura, pero yung iba sa mga lugar na depende sa kung ano yung pag-appreciate at pag-value natin doon sa mga regalong yon. And I believe ganun din, yung regalo ng Diyos sa atin, mga kapatid at pananampalataya nila, kung hindi natin sila gagamitin ng tama at hindi natin ma-appreciate ng tama, para lang yung walang kwenta o walang kabuluhan na bagay na hindi kagamit-gamit para sa atin. Hindi lamang nagalak si Paul, hindi lang siya na-encourage, hindi lamang siya na-comfort at napalakas nung malaman niya yung testimonya ng mga taga-Thessalonica. Makikita rin natin yung verse 9, hindi natapos, kaya sinama ko yung verse 9. Sinabi niya dito, "How can we thank God enough for you?" Sabi niya, ang naging tugon niya is, paano ko labis na mapapasalamatan ng Diyos yung nalaman ko ang kalagayan ninyo. Sabi ni Matthew Poole, first he rejoiced in their faith. Kanina, nabanggit ko nga. Then he gave thanks to God for that joy. The matter of rejoicing was their faith, but the author and upholder of this faith was God. Natapos yung acknowledgement ni Paul sa pagkilala na ang lahat ng ginagawa at pamumuhay at pananampalataya ng mga taga-Thessalonica ay dakilang gawa ng Diyos sa kanila. Merong understanding si Paul at alam niya na it was God all along. It was God who was at work in the faith and love and obedience and steadfastness of the Thessalonian believers. It was God also who sustained and preserved them. Here, makikita natin, isa sa mga makikita natin sa pangyayaring ito, na God's wondrous works in the lives of each and every one of us believers is always there. They may not seem to be present, parang hindi kita. Yun ay dahil we failed because of our failure to see and appreciate them. Pero hindi ibig sabihin nun, wala yung dakilang pagkilos ng Diyos sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Often we fail to see and acknowledge God's work in our lives and the lives of our brothers, maybe because we are not intentional about it, or sometimes we don't see the need of it. I think most of us will agree na isa sa mga sobrang encouraging na sitwasyon sa atin bilang isang iglesia kapag may mga new applicants na nai-interview tayo sa membership. And pag may nai-interview tayo, talagang sobrang na-encourage tayo kasi di lang natin nakikilala yung tao, nalalaman din natin yung parang dun mas nagniningning yung dakilang gawa ng Diyos. Wow, conversion. Wow, ito siya dati. Wow, at ano pa?
Parang namamangha tayo na parang doon lang laging present yung work ng Diyos. Sa conversion lang or sa mga providensya. And I think dito tayo sumasablay sa pag-appreciate ng gawa ng Diyos. We are having this idea na doon lang sa mga grande, like conversion, or sa mga mabibigat na providensya, na parang nandun lang yung gawa ng Diyos. Nandun lang yung dakilang gawa ng Diyos. We often fail to see and acknowledge yung gawa ng Diyos sa mga even mga ordinary, daily, weekly perseverance and obedience na mga kapatid natin. Na para bang walang epekto yung mga yun, gaano man kaliit o kahina o imperfecto, na nandun pa rin ang pagkilos ng Diyos. Again, I'm not saying na lahat. Kasi ako, I admit, nahuhulog ako sa parehong pagkakamali. Pero I believe, paalala ito sa atin na hindi lang doon tayo ma-encourage. Hindi lang doon. Yung kapatid natin, nandito yan, kasi may ginawa yung Diyos sa kanya nung Monday hanggang Saturday. At hindi yun ordinaryo, yun ay kamangha-mangha. Ang magpatuloy sa pananampalataya ay isang kamangha-manghang gawa ng Diyos. Ang punto ko po is, God is always at work in the lives of each and every individual believer. Our failure to see and acknowledge it does not imply that it was not there. Tayo ay nagkakamali, hindi Diyos. So, ang hamon is we should actively seek God's work. Hindi lamang sa buhay natin, kundi sa mga buhay ng mga kapatid natin. Bilang lesson na matututunan natin, God is calling us to look and acknowledge our each other's faith so that we can see. Kumbaga may calling ng pagiging intentional tayo dapat sa pag-acknowledge ng dakilang gawa ng Diyos sa mga buhay ng bawat isa sa atin. We should learn to see and appreciate God's work, not only on extraordinary days and extraordinary obedience, but even during the ordinary obedience and seemingly during the dullest days of our lives. We must remember that God can still strengthen us through ordinary obedience and even on the dullest days of our lives. Bilang pagtatapos po, hayaan niyong i-remind ko kayo dun sa dalawang nabanggit kong hamon. Una, as believers, we are challenged to have a life of obedience and faith that is worthy of our Lord. And secondly, as believers, we are called to acknowledge our brother's faith and obedience as means given by God that strengthens our faith. If we will evaluate ourselves, I think even, kung magiging honest tayo, even at our best effort, or even with our best effort, I believe we cannot perfectly fulfill these two challenges. Hindi natin kayang perfectly na ma-fulfill itong dalawang hamon ng Diyos. Firstly, because our life of faith is inconsistent, making it unworthy to our Lord. Napaka-inconsistent natin. Kung iharap natin to sa Diyos, talagang, ano yan? Pero hindi ganun yung Diyos natin. Salamat sa Diyos. Pangalawa, because we often fail to acknowledge our brother's faith and obedience. Dahil sa dalawang rason na to, we are bound to fail on these callings. Pero bakit ko kayo in-encourage? Bakit ko in-encourage yung sarili ko? Bakit ko in-encourage ang bawat isa na magpatuloy pa rin at mag-pursue sa pag-continue sa kabila ng parang mag-fail naman tayo, parang hindi naman natin magagawa? Ang sagot ay simply because it was commanded by God. We should strive to continue in obedience and faith despite of our seemingly shortcomings and imperfections. Bakit? Dahil nandun yung pagkilos ng Diyos, nandun yung ginagamit ng Diyos, nandun yung kanyang pangakong biyaya, nandun yung sinabi niya na sasamahan niya tayo. Gaano man kahina o ka-imperfecto, nandun yung kalakasan hindi lang sa atin, kundi sa mga kapatid natin. Kaya in-encourage ko ang bawat isa sa atin magpatuloy sa kabila ng parang magpe-fail tayo sa mga hamon na ito. Manalangin tayo. O dakilang Diyos, nagpapasalamat kami dahil binigyan niyo sa amin yung libro ng Thessalonians. Ito'y nagmula sa
seemingly na maliit na concern ni Paul, parang somehow pag-aalala niya, pero dahil doon sa pag-aalalang yon, nakita niya, nalaman niya, namangha siya sa buhay ng mga taga-Thessalonica, sa kanilang pananampalataya at pagsunod. At ngayon ay may mensahe kaming pinagbubulay-bulayan at pinapaalalahanan kami at inahamon kami na mamuhay, magkaroon ng buhay na karapat-dapat sa Panginoon namin. Gaano naman ito seemingly na parang lagi na lang kaming pumapalya, lagi na lang kaming mahina, lagi na lang kaming hindi nakakasunod ng tama, pero nandito yung pagpapala. Dapat kami mag-pursue, magpatuloy, dahil karapat-dapat kayo na ibigay ng lahat ng mga meron kami. At gayon din naman ay matuto kami na ma-appreciate, i-acknowledge yung mga pagsunod ng mga kapatid namin at tignan namin ito bilang kalakasan. Hindi lang para sa amin, kundi kalakasan sa bawat isa sa amin. Tulungan nyo kami na maging intentional sa aming pakialam, na maging sincero sa kagustuhan, na makita yung mga kapatid at ang bawat isa na magpatuloy sa pananampalatayang ito. Nawa makita sa mga buhay namin ang pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo at makita namin sa mga buhay ng kapatid namin ang pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo. Patawarin nyo kami sa mga kakulangan, sa mga kahinaan at pagpalya namin. Pero salamat dahil may Diyos kaming mapagbiyaya sa kabila ng mga pagpalya namin at kahinaan namin ay ginagamit niya ito ng mabisa para sa kanyang dakilang layunin at kalooban. Maraming salamat, Banal na Trinidad na Diyos. Salamat. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas at idinadalangin sa dakila naming Diyos at tagapagligtas namin, ang Panginoong Hesukristo. Amen at Amen.